Ito yan. Ito, mayroong nakaturo dito. Ito yung parang balyena. Parang ngipin ng balyena. Yun, kung mapapansin nyo mga kalahi. Madalang ka makita ng mga gantong may mga gulit-gulit na bato. Meron siyang tinuturo. Kahoy ka lang daw ditong kukunin. Pero yun ay makukuha mo sa Biyernes Santo. Kailangan, hindi pa umaangat yung araw, makuha mo na ito. Ang Mindoro ay isa sa napaka-misteryosong lugar dito sa Pilipinas. Maraming bagay at pangyayari ang hindi kayang ipaliwanag ng mga siyentipiko tungkol sa lugar na ito. Mga misteryo, kababalaghan na tanging taga Mindoro lang ang nakakaalam ng mga totoong kwento. Ako si Mr. Kalahi. Samahan niyo akong libutin at tuklasin ang mga kakaibang bagay dito sa Occidental Mindoro. At nakalipas lang ang isang taon ay muli naming binalikan at inimbestigahan ang lugar na ito. Ano pa nga ba ang mga kwento at kababalaghan na ating makikita at maririnig dito? Ako nga pala si Mr. Kalahi at tara, muli mo akong samahan sa paglalakbay kasama ang aking kaibigan na si Herbert as si Mr. Mindoreño Mangyan. Delikado, delikado. Mayroon pa daan. Okay, diretso ka lang. Paano kayo nahulog pag sigaw ako dito? Gubat. Sige, diretso mo lang. Buguin mo yung motor na kanino ba yan? Sa unang tingin ay akalain nating normal lang na bato ang ating nakikita o normal lang na bundok ang ating natatanaw ngayon mga kalahi. So kung mapapansin nyo, kayo na yung bahalang humusga kung ano yung nakikita natin dito. So isang simpahan na tinaguriang isinumpa noong unang panahon at napakaraming kwento ang bumabalot dito. So sa gilid na ito makikita natin itong dambuhalang bato na to na sinasabi nila. Pero ano yun? Ano yun? Pre, ay. Ngayon ko lang nakita yon. Promise, ngayon ko lang nakita yon. Tinan mo may mga puno siya na anong tawag yan? Yung mga akasya? Akasya, tapos may Hala, ano yun? Ayun. ang ganda, no? Ano kaya yun? Ngayon ko lang nakita yon. Nakakamangha. Oo. Kasama ko nga pala si Mr. Mindoreño Mangyan. Grabe, ang ganda. Tara, samahan nyo kami. Ngayon ko lang nakita yung bato na yun. So 2 times na ako nakarating dito pero ngayon ko lang nakita yung bato na yun. Saan na bato? Ang ganda niya. Ano kayang ilalim niyan? So ito yung bato na inakita natin yung bato bureng. Pero iba ito, yung bato na yun, oh. So alamin natin kay Herbert mamaya kung ano yung kwento ng lugar na yan. So sa area pala na ito ay may madadaanan tayong isang turil at kamangha-mangha itong napakalaking bato na to. So paano mga kalahi? Tara, let's G! Nakakamangha yung bato na yun, yun. Ano kayo? Anong klase bato kayo yun? Tumubo, parang ano. Ganda ng alam mo mga tinatawag na to eh. Tulungan ng baka. Daming tayo. Daming tayo, pwedeng pampataba to pre, no? Oh, tabang dito. Organic. Organic. Meron tayong madadaanan dito. Sabi ni Herbert dati, ito yung dito kinaklasify lahat ng baka. Pag nagbibilang. Pag nagbibilang. Nahiwa-hiwalay.
Wala kung payat, kung mataba. Ay walang jowa. Parang mga kabaong, pero hindi siya kabaong ha. Ito ay painuman po ng baka. You know? Dito ako nalilito sa area na to. Pre, madadaanan kaya natin yung bato na ano. Oh, dito. Dito yan. Natandaan mo pa yon? Okay, sa puno niya. May bato kasi kaming nakita dito, napakakintab niya. Wow, parang may tao sa taas ng simbahan. Ayun o. Pre. So muli mga kalay, makikita natin dito yung mga bato na tila mayroon talagang ibig sabihin. So sana nandito pa mga bato na talagang mayroong mga ukit ng kayamanan. Hindi ko kayo. Baka may mga barya yan dyan, sinaunang barya. Hindi ko kayo meron. Ay oo nga, malalim to. Ay mayroon nga. May tulis-tulis. Tapos ito oh. Tingnan nyo mga kalahati. Kaya naman Baka may ano yun dyan eh. may naninirahan. Anong kalatsuchi? Kalatutsi ba yan? Yung may mga bulaklak na ba yun? Kalatsuchi. Saan? May buraklak na ba? Ay ano yan? Kakawati. Madre kakao. Ito yung mga ginagamot sa mga sugat. Kung broken ka, pwede rin naman kainin mo. Pero kung hindi ka naman broken, yung kanyang ano, yung bulak, pwede naman yan. So yun. Tara. Kaya makikita mo simbahan talaga. Grabe, napakaganda dito sa bundok. So napakaganda talaga kapag nasanay ka palagi di baling mapagod ka sa nature, wag lang sa mga maling tao. Di ba? Kasi ang nature heal. Kaysa mapagod ka sa maling tao, madi-disturb lang lahat ng mga peace of mind mo. Ma-stress ka lang sa pag-ibig. Tandaan natin, ang pag-ibig ay hindi totoo. Kung hindi, ang Diyos lang ang may pag-ibig. Ay, dito na tayo sa isang bato na pinuntahan namin ni Herbert, na kung mapapansin nyo, kakaiba. So tara, mamangha tayo. Yung mga damo natuyo na. Parang may tao sa taas. Naglagay ano yung tower? Tower yung Pwede pala yan. Kitang kita na yung pintuan, bumubukas na. Tapos pagpasok natin dyan, bumukas yung pintuan. Bumukas yung pintuan. Tapos nandun na yung mga kuwata. Nag-aabang sa atin. Sabi niya, Your Majesty, ano pong kailangan nyo? Kailangan po namin ng ano, Okay, ito yung kakawati. itong pagmamahal. Nabidaanan natin yung kabinet ito. Ano ba yun? Nandyan? Oo nga. Parang lampas na eh. Bakit ganito dito pre? Bakit may mga sira-sira? Ayan o. Bakit sobrang linis na to? Dilinis. Nilinis nila oh. Marami dito mga ano eh. Mga. Ay dito? Batong corona doon. Yung batong corona natatanaw natin. Wow! Woo! Napakaganda. Grabe oh. Bundo ano? Grabe, ang ganda. Wow, ibig sabihin pre may sakahan pa pala dyan. Ayan mga kalahi, kikwento ko ulit sa inyo ang kwento ng lugar na ito. So pinaniniwalaan ito noon na isang simbahang napakalaki
na kung saan daw ay mayroon talaga ditong mga kababalaghan na nangyari noon. So saan na yung batong nakikita natin kanina? Sa kabila. Wow, ang sarap sa pakiramdam na ma-feel mo yung nature sa mga gantong lugar. So tara, samahan nyo kami at tuklasin natin yung nakatagong ganda ng taas ng patong simbahan na to na matatagpuan dito sa bayan ng Rizal. So hindi siya tourist attraction dahil private property siya. Hindi ko naman sinabing private property ay bawal ng pasukan. So basta mga taga dito, magsabi lang kayo, itutor namin kayo 500. Wow, grabe. Sambong yan po. Sambong. Ito yung sambong na ano, na natural na nakikita dito. Amuin mo lang yan. Malakas sa... Ang bango. Isambong dito. Pag nahihingal ka, amuin mo lang to. Pag mahiga mo lang. Oh, pwede rin pag mahika yan. Natural na sambong yan. Iba yung iba yan ba pre yung sambong na? Iba yung isa, ito yung sambong. Ito native siya, Mas native. mabisa itong ganito. Kaya pala napansin ko yung dahon. Sambong dito. Ang bango, ang taas ng mentol. Edible naman to eh. Yun ang nguya. Oo. Edible to. So sambong is edible, hindi siya lason. Medyo mapait lang. Herbal. Wow! Nakikita ko na yung mga falls na pupuntahan namin sa future. Wow! Lahat ng nakikita natin yan, mapupuntahan natin yan. Ang pait ng sambong! Woo! Parang ano yan pre, yung mga ano na yan? Falls kaya yan? Ayun o. Wow. Nako, manghahabol. Asin tubig, asin tubig, asin tubig. Sa taas na tayo. Sino sinisigawan mo? Yung bundok. Pak! May bilis. Hinahabol kami ng ano, pagmamahal. So meron ulit tayong madadaan ng bakod. Meron ulit bakod na madadaanan. Yan. Dito na tayo. Pre, warat. Naku, warat. Yan ang ganda. Medyo masukal na ngayon ulit kasi nakaraan punta namin dito sunog. Ayun, patuburing oh. Grabe, tignan nyo yung dinadaanan. Uy! Oh, grabe bangin na ito mga kalahi. Grabe, can you imagine may ganito kagandang lugar sa Occidental Mindoro? Panalo. Pre, ingat ka dyan pre. At kami lang dalawa nakakagawa ni Mr. Kalahi. Siyempre kasama namin si Herbert. Kung hindi dahil kay Herbert, di natin mararating to. Ingat ka dyan, baka bumagsak ka dyan. Alahanin mo. Ay, bangin na yan oh, bangin na yan oh. Bangin na to, bangin. Bangin na. Oh, bangin na yan. Oh, ang sarap Ay, dito, may drone grabe. shot. Kuya Joms! Bangin ka na to. Bangin na yan. Wow! At mas maganda pa dito. Munti ka rin mamahulog ka sa kanya. Gusto kong sumigaw. Ang ganda to. Ano yun? Solar ba yun? Oh, solar. Ganda! Ang ganda. Wow! Wow! Dito na ba ako sisigaw? Dito ako nag-video no. Grabe. Grabe, katakot. Ito na yung pintuan. Saan yung pintuan ito? Ito na yung pintuan. Ito yung pintuan. Yun ang pintuan. Yun. Ay, nandun yung pintuan. Doon sa ano, nakaharap siya doon. So ibig sabihin nandun yung pintuan. Kaya mas maganda sana kung may drone tayo para doon. Pero may daan nandun pre oh. Sa baba, meron doon. Kung gusto mo doon ka lang sa baba. Talaga ako dito. Hoy, ako yung nangangalam sa'yo. Para sa taong mamahalin ko at magmamahal sa akin ng totoo. Sayang lang yung pinangarap natin at pinangako, iniwan mo na. Na ano, pwede mo daan. Gawa ng ano yan, pre, baka.
bakang Ito, ibig sabihin dinadaanan ng baka to? ibig sabihin niya, yan, kayang daanan ng baka yan. Yung sa baba niya. Oh, basta lahat ng may bakas na ganyan. Diskarte kasi ng baka pag ganyan, paikis-ikis siyempre. Yan. Ah, Para hindi sila mahirapan sa pag-akyat. so ibig sabihin pala mga kalahi, ano to, daanan to ng baka. So kung mapapansin nyo naman, last time na pumunta tayo dito, sobrang lakas ng hangin, di ba? Pero ngayon tignan nyo naman, napakaliwalas, napakaganda ng panahon at luntian yung mga nakikita natin. Ah. Wow. Kailangan niya ng mahangin na malakas. Hindi nakakuhan kanina eh. Oh. Ganda dito para tayong nasa hacienda. Ayun na yung ano oh. Ayun na yung kaninang inano natin. Malapit lang pala kaninang dinaan natin. Oh. Ayun na yung turilo. Ito man yung dinaanan natin kanina. Pero doon lang tayo. Mas sa taas lang tayo. Punta sana tayo sa batong. Batong simbahan. Bye bye.